undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue ay mas lalong binanatan at sinira ang puri nito bilang isang world champion na palaging sa Japan lang gustong lumalaban. Binuweltahan pa na kung gusto ni Inoue na maging biggest star in boxing, dapat susubukan ni Inoue na laban sa lugar na hindi matatawag na comfort zone ni Inoue. Jonas Sultan, excited na sa paparating na title fight at motivated na muling makabangon muli mula sa gulong at ngiting bigati na naranasan niya kontra sa Hapon na si Rico Masoda. Ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero may kakaibang ipinakitang galaw. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun na nga kakwento. Kung talagang malakas si Inoue, dapat hindi lang siya lalaban sa baluarte niya. Kinakailangan na ilagay niya ang sarili niya kung saan hindi niya comfort zone ang lugar na lalabanan niya dahil masusubukan ang kanyang lakas at galing kung sa Amerika na naman siya lalaban. Kaya dapat na lalabas siya sa Japan at pupunta sa the original home of boxing ang bansang Amerika at babagsakin niya ang mga Amerikanong mga boksingero doon. Mga kakwento, ito ang mga ilang mga pranggang banat na naging komento ng two-time welterweight world champion na si Shawn Porter kontra yan sa binansagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon nga sa news article ng Yahoo News Japan, sinabi dito na pumunta ka sa Amerika at talunin mo ang mga Amerikano. Kung gusto mo na ikaw ang maging pinakamagaling sa buong mundo, punta ka rito. Kakwento, ilang mga araw na lang kasi ay magaganap na ang historical fight ni Inoue na kung saan siya ay naging undisputed world champion sa nakarang buwan ng Disyembre sa taong 2023 kontra yan sa ating kababayan na si Marlon Tapales. At ngayong paparating na May 6 sa Tokyo Dome sa Japan, isang makasaysayang lugar ito dahil dito naganap ang laban kung saan unang nalasap ni Mike Tyson ang una niyang talo at tatlong mga world title belts pa ang nabaklas ng heavy underdog na si James Douglas. Kaya marami ang nagsasabi na baka mangyayari ulit ang nangyari noon. At itong si Luis Neri na heavy underdog din ang unang magbibigay ng mansa sa malinis na kartada ni Inoue at makuha lahat ng mga world title belts ni Inoue. At babansagan itong the greatest upset of the century. Itong si Inoue kasi kakwento, mula sa taong 2021 ay hindi na ito lumalaban sa labas ng Japan dahil challenger man o world champion na makakalaban niya ay dapat sila ang pumunta sa bansang Japan. Bitbit ang mga world title belts para alay kay Naoya dahil parang ganoon na nga. Dahil halos sa mga kampiyon mula sa ibang bansa, pag pumunta sila sa Japan ay bitbit nila ang kanilang mga titulo. Pero binabaklasan lang ito ni Inoue pagbalik nila sa kanilang bansa. Ayon pa nga kay Porter, hindi nga raw naintindihan ni Porter kung ano nga ba ang goal o pinahawakan ng target ng Team Inoue dahil bakit hindi na ito lumalaban sa bansang Amerika. Bilang isang boksingero ay dapat talaga na you need to cross the ocean para mas lalo pang maging kilala itong si Inoue sa lahat ng mga boxing fans. Kaya dapat na pumunta sa Amerika at babagsakin niya ang mga Amerikanong boksingero doon dahil kung sa ganitong paraan, mas lalong makukuha ni Inoue ang suporta ng mga maraming fans sa buong mundo. Pero sinabi naman ni Porter, nang nakikita lang niya kay Inoue ay halos target niya ay ang malaking halaga ng pera na kikitain niya at hindi yung susubukan niya talaga ang husay at galing niya kontra sa mga iba't ibang mga boksingero sa buong mundo, lalong-lalo na sa bansang Amerika. Pero ganun pa man, nainis naman itong si Inoue at bumanat rin. Ayon sa kanya, kung kaya lang natumbasan o higitan ng ibang bansa kung gaano kalaki ng kanyang kinikita sa bansang Japan ngayon, ay hindi siya mag-aatubili na pumunta doon. In short mga kwento, itong si Inoue ay ay alam siya na. Samantala, sa interview ni Jonas Juan Sultan ay inamin ni Sultan na siya ay motivated na ngayon sa kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona ngayong June 1 sa taong kasalukuyan sa Midas Hotel sa Manila. Dahil hindi lang homecoming fight ito ni Sultan dahil ang nakasalalay nito ay ang vacant WBC Asia Bantamweight title. Ang kanyang makakarap ay si Jack Pan Sangthong ng bansang Thailand. Si Sultan ngayon mga kwento ay may kartada, 19 wins, 7 losses at 11 knockouts. Habang itong si Sangthong naman ay may kartada na 15 wins, 9 losses at 13 knockouts. Kung magtagumpay si Sultan ay parang ganti na rin niya ito sa taga-Thailand na tumalo sa Pinoy prospect na si Mel Pardo at walang iba kundi ang diwata sa boxing, si Tanong Saksim Sri. Mga kakwento, may tamang oras sa lahat ng mga pagkakataon at pangyayari. May panahong seryoso, katawa-tawa o may pagdadalamhati.
May panahon na todo sa ensayo dahil may labang paparating, pero meron ding okasyon na nauwi sa paggiling-giling. Di lang sa ibabaw ng lona nagpapamalas ang galing at lakas, dahil may talento din sa pagkembot-kembot ang angas ng Pinas. At ganito ang galawan na nag-iisang angas ng Pinas. When you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to say that. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Agustin Bacon, kay kakwentong Nathaniel Concon, kay kakwentong Jean Ann Kapawin, at kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa inyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di para kwento sa inyo.